I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Yung kanina, sa pagpunta ng Pangulo dyan po sa Cagayan. Kung nakikita nyo, ang ating mga kababayan, nakakuha sila ng mga cash assistance, ayan, mga foods, mga libreng binhi. Yan po ay tulong po ni Pangulong Marcos Jr. Mayroon tayong video dyan kanina. Ipakita lang natin yung mga highlights na nagpunta po siya dyan. Ang kanyang activities ngayong araw, September 27, 2024. Ayan. So, hindi lang po sa pagbibigay ng tulong. Siyempre, mga kababayan, ay mayroon din pong medical mission dala ang Pangulo sa DepEd. Ito, tingnan nyo to. Dumako siya sa Alfonso Juan Ponce Enrile Hospital, no? Diyan po. Binisita naman ng Pangulo ang ating mga kababayan tungkol dito po sa zero billings. Oh, tingnan nyo. Saan kayo makakita niyan? Lagi siya nag-i-inspect. Ganyan kagaling ang Pangulo. Hindi kayo naloka. Zero billings talaga. Ang laking tulong, no, mga kababayan sa kanila. Oh, si PBBM lang ang mayroong ganyan. Kasipag, halos araw. Well, ay araw-araw guys, ang kanyang mga pagtatrabaho, binibisita sa iba't ibang lugar. Kaya abangan nyo ang Pangulo, Oh, ito pa mga kababayan, Ito pa. Oh, ito naman nagpunta ang Pangulo diyan sa National High School. Oh, dahil talaga nagbibigay siya ng kaukulang tulong sa Santa Ana Fishery National High School. Wow. Oh, siyempre, ang Pangulo, pag pumunta sa isang lugar, todo-todo na yan. Oh, ito yung sinasabi ko. Ang Pangulo, nagbibigay po siya, nagdadala po siya ng medical ng medical mission, para sa ating mga estudyante, sa mga guro. Oh, may kasamang doktor ang Pangulo, guys, Parang love for all yan, So, inalam ng Pangulo yung nasalanta ng mga affected ng bagyo, Sinando. Oh, ayan, kaya siya nandyan. Kasama po yung mga sekretary niya, of course. Oh, ayan. Oh, ayun ang sinasabi ko, may medical mission. Dala ang Pangulo para matingnan ng mga estudyante, mga guro, siyempre. Naku, pagkakataon nila na talaga yan. Naku, mahal ang bayad sa magpatingin sa doktor, mga bes. Oo, totoo yun. Ayan, sinalubong siya. Wow! Mga scout ranger. Talaga. Oh, biro nyo, libreng gamot, libreng konsulta. Yan ang kanyang mission. Kaya abangan nyo ang Pangulo, may dalang medical mission yan. Pagkakataon nyo yan, mga kababayan. Yan yung mga guro, tuwang-tuwa. Kasi, ang ganda ng patakaran ngayon ng DepEd sa pamumuno ni, mayroong bigay pa talaga. May umiyak na estudyante. Nagsusumbong sa Pangulo. 'Di ba? Sabi ko, maganda ang pamamalakad ni Secretary Angara. Kasi guys, ang daming benefits na nakuha ay mga guro talaga, Oo. Tulad na lang yan. Example ko na lang yan. Yung medical mission. Para sa kanila, guro at saka estudyante, kasama din yung mga nanay. Bihira ka makakitang ganitong klaseng Pangulo, guys. Ay, naku, si Madam. Hawak, talagang, talagang nakayakap sa Pangulo. Biro nyo, malayang-malaya talaga, guys, na makalapit sa Pangulo. No, di ba? Nagsusumbong sila, pati si gobernador nagsumbong sa mga problema. Pero yung yung problema ni Gob sa kanyang lugar talaga namang natugon, lalo na yung sa rice processing system, guys. Nako, swerte ni gobernador. Yun, alam nyo, maganda yung ganong klaseng yung nagsusumbong sila sa Pangulo. Kasi si PBBM talaga ang may kapangyarihan para matugunan talaga yung kanilang mga problema. Kaya hinahatiran talaga sila ng mga kaukulang tulong. 'Di ba? Ang laking tulong sa kanila 'yun. At bihirang-bihira ka makakita ng ganyang tulong galing sa isang pangulo
Kung tutusin ang ibang pangulo nga maghanap kayo ng pangulo sa buong mundo na bumababa. Wala, si PBBM lang. Siya na mismo ang naghatid ng tulong sa mga mamayang Pilipino. Wala, as in, PBBM lang talagang malakas. Kaya yan, itong mga ginagawa ng Pangulo, hindi siya makakalimutan. Baka maya, isisigaw nila, balik nyo sa pwesto sa Malacanang ang Pangulong Marcos Jr. Diba? Why not? Pwede naman yun. Bigyan siya ng termino through people power. Para panawagan sa Supreme Court na gusto namin ma-extend ang Pangulong Marcos Jr. Di ba? Why not hindi tayo magkaisa, mga bes? Gawin natin. Di ba? So, pakinggan natin yung sanabi ni Sir, okay? Malaking bagay po ma'am sa amin dahil sa katunayan po ay ako po ay magpabunot po ng ipin. Sa ngayon dito ma'am, ang tagal po yung proseso kapag ikaw pabunot dahil po konti lang po mga doktor dito na medical, so pila-pila. So hindi on the spot na maka-avail ka ng pabunot. Ito po ay napakalaki po. Mahal na Pangulo, salamat po. At nandito po kayo sa aming bayan na Santa Ana. Ito po ay napakalayo po sa norte. Wow. At kayo po ay tulad naming mga Ilocano ay nakapasyariso na dito. Ayan Mr. President, salamat po. BBM. Napakalaki po yung impact ng bagyong dumaan dito sa school, ma'am, regarding po sa mga school facilities namin dahil naapektuhan po yung pag-aaral ng mga bata, lalong-lalo na nung panahon na yon, halos gumagamit na rin sila ng payong sa loob ng classroom para lang makapasok sa school. Pero sa kalaunan, nadahan-dahan din namin na ayos at umaasa po kami na sa pamamagitan po ng pagpunta dito ng ating butihing Pangulong Marcos at with the Secretary Sani Angara po at DPWH Secretary, alam ko po na blessing po yung pagpunta nila dito para mabigyan ng solusyon yung mga suliranin namin regarding po sa mga infrastructure upang sa ganon ang mga mag-aaral natin ay lalong makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral para matupad natin yung kadalasan po na layunin natin na quality education po para sa kinabukasan ng mga mag-aaral po natin. Sa pamagitan po ngayon ng pamahalaan ng ating butihing Pangulo, nakikita po namin na mas mabilis po yung pag-implement ng mga proyekto, lalong-lalo na sa AKAP at kitang-kita po naman natin yung dami po ng mga tao na dumalo sa programang ito at alam po natin na marami po yung mga natulungan ng mga magulang, mag-aaral at lalong ganon din po sa mga kapwa guro ng sa ating munisipalidad na mahal na Santa Ana. So, sa inyo mahal na Pangulo, maraming salamat po sa pagbigay ng pagkakataon sa amin na mapasyal dito at lalong-lalo na po kung ipagkatiwala po natin yung mga improvement o kaya mga repairs, rehabilitation na dapat po na matamo ng ating mag-aaral, lalong-lalo na para sa kanilang kinabukasan. Di ba mga bes, ang kayo makakita niyan, si PBBM lang merong ganyan, di ba? Ay, nakakataba ng puso talaga ang Pangulong Marcos Jr. Uy, napakalayo daw yan, mas malayo daw sila sa norte. Tingnan mo naman yan, nakarating ang Pangulo doon. Sa susunod na araw, abangan na naman natin yan, kung saan-saan naman makakarating itong Pangulo na ito. Itong pinakamaganda. Trabaho pa more, masipag talaga ang Pangulong Marcos Jr. Kaya yung mga sekretary niya, guys, masipag din. Nakakaya naman sa boss nila pag hindi sila nagsipag. Di ba? So yun mga kababayan, saludo kami kay Pangulong Marcos Jr. sa bawat ahensya ng gobyerno, sa mga sekretaris niya na talagang masipag din naman, no? Talaga, oo, sa mga tulong sa lahat, no? Maraming salamat po. Ang Panginoon laging po binibless ang mahal na Pangulo, guidance everyday, protection and safety talaga lagi. Shout out sa mga taga Santa Fe, Surigao yan mga bes Thank you sa inyong mainit na pagtanggap sa Pangulo. Salamat po sa lahat. Salamat po kay Pangulong Marcos Jr. Abangan nyo po ang Pangulo, guys. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless. Palapit.